Magandang araw, mga kababayan. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit mas mataas ang mga tagumpay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung titignan natin ang mga nagawa ni Duterte, makikita natin na ang mga hakbang na kanyang isinulong ay mas matatag at mas nakikita ang epekto kaysa sa kasalukuyang administrasyon ni Marcos. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at icon notification bell para sa mga sutidebuden. Tara simulan na natin. Unahin natin ang tagumpay ni Pangulong Duterte sa larangan ng infrastruktura. Ang programa ay isa sa mga pinakamalaking proyekto na kanyang inilunsad. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, maraming mga proyekto tulad ng mga bagong kalsada, tulay at paliparan ang natapos at patuloy na pinapabilis. Hindi lamang ito nakatulong sa ekonomiya, kundi naging susi din ito sa pagpapabuti ng koneksyon sa mga rehiyon. Samantalang si Pangulong Marcos, hanggang ngayon ay hindi pa rin ganap na naipapakita ang kanyang mga konkretong plano sa infrastruktura. Kahit matapos ang isang taon sa pwesto, hindi pa rin nakakakita ang mga tao ng signifikanteng pagbabago sa mga proyekto ng gobyerno. Isang malaking tagumpay na hindi matatawaran ang kampanya ni Duterte laban sa droga. Kahit na maraming kritisismo ang dulot nito, hindi natin may kakailan na bumaba ang bilang ng mga drug-related crimes sa ilalim ng kanyang pamumuno. Naging matibay si Duterte sa pagpapakita ng lakas ng loob para labanan ng mga salot ng droga na sumisira sa buhay ng mga kabataan at pamilya. Ngunit si Pangulong Marcos, sa kabila ng mga promises niya tungkol sa pag-aayos ng mga problemang dulot ng droga, wala pa ring konkretong hakbang at solusyon na nakikita ang mga tao. Kung ikukumpara sa administrasyon ni Duterte, parang hindi pa rin sapat ang kanyang ginagawa. Sa ilalim ni Duterte, nakakita tayo ng matatag na foreign policy na nakatutok sa at hindi basta-basta sumusunod sa mga dikta ng malalaking bansa. Naging matapang siya sa pagprotekta sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at pinanindigan ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa, lalo na sa China at Amerika. Ngunit si Marcos, maraming kritiko ang nagsasabi na tila malambot ang kanyang paninindigan sa mga isyu ng teritoryo at ugnayang panlabas. Hindi katulad ni Duterte, hindi natin nararamdaman ang parehong tapang sa foreign policy ni Marcos. Hindi pa rin malinaw kung paano niya pinapalakas ang ating bansa sa mga mahalagang isyu sa international stage. Pagdating sa ekonomiya, si Duterte ay may mga hakbang na nagpataas sa kita ng gobyerno at nagpababa ng unemployment rate. Ang mga reforma sa buwis at ang kanyang suporta sa mga negosyo ay nakatulong sa paglago ng ekonomiya, lalo na noong mga unang taon ng kanyang pamumuno. Ngunit sa ilalim ni Marcos, patuloy ang problema sa inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang kakulangan sa trabaho. Ang mga plano ni Marcos sa pag-aayos ng ekonomiya ay tila hindi pa rin nakikita ang epekto nito at marami ang nagsasabi na wala pa siyang sapat na aksyon para matugunan ang mga isyu ng sambayanang Pilipino. Isa pang isyu na hindi may kakaila ay ang mga pangako ni Pangulong Marcos noong kampanya. Ang mga pangako tungkol sa edukasyon, kalusugan at trabaho ay tila hindi pa rin natutupad. Habang si Duterte ay may mga konkretong hakbang at proyekto na nagbigay epekto, si Marcos ay nahirapan pa ring magpatupad ng mga programa na tiyak na makikinabang ang mamamayan. Ngayon, tinatanong ng mga tao, ano nga ba ang mga nagawa ni Marcos? Hindi tulad ni Duterte, na tuwing may proyekto, ramdam ito ng mga tao. Si Marcos ay tila pabibo lang, pero wala ang mga tunay na resulta. Sa kabila ng mga hamon na kinahaharap ni Pangulong Duterte, hindi may kakaila ang mga tagumpay na kanyang naabot sa larangan ng infrastruktura, kaligtasan at ugnayang panlabas. Ang mga ito ay nakapagbigay ng malaking pagbabago sa ating bansa. Ngunit sa kasalukuyan, si Pangulong Marcos ay hindi pa nakikita ang mga tagumpay na inaasahan ng marami. Kulang pa sa konkretong plano at aksyon ng kanyang administrasyon at patuloy ang mga problema ng bansa na hindi niya agad na nasusolusyonan. Ano sa palagay ninyo mga kababayan? Mas matagumpay ba si Duterte kumpara kay Marcos? I-comment nyo sa baba ang inyong mga opinyon. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat at hanggang sa muli.